Kami yun. Nakagalitan po kami kasi kailangan po lumangoy daw po. Kasi dinadaya po namin eh. Tumatalon-talon po kami doon sa racing po eh. Masungit nga lang. Sa court. Pero sa labas po masaya kasama si Coach Tab. Ikaw pa nagpakain. Siyempre, Coach Tab. Ganyan talaga pag kapitan, Coach Tab. Kasi yung skin nito delicate. Social po eh. Sensitive. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Okay. So, meron tayong madaldal na guest. Oo, buti naman. Kung hindi tayo magtatrabaho tonight. Today. Yun ang gusto kong guess eh, yung madadaldal. Oo, yung makikinig lang tayo. Bahala na siya magkwento. Oo, may dada tayo eh. Pero hindi, introduce muna natin na maayos ito. Okay? Starting with yung mga achievements ng batang ito. 3-time UAAP champion with Ateneo Blue Eagles. Uy, idol ko yan. Diba? Oo. Selected, ito pa, marami pa ito, magiging idol mo pa lalo to. Selected 5th overall PBA draft in Special Gilas draft. Oo, naalala ko pa dati, sila yan eh. Mga magagaling. Kasi pag magagaling ka, sa Gilas ka. Oo. At sobrang fan ni RDO. Uy! Nung growing up. Ha? Oo. One of the solid young big man sa liga ngayon. Walang iba kundi si Mike Nieto. Thank you po. Thank you po sa pag-invite sa akin, lalo na po sa aking number 1 idol. Hindi lang po sa pagbabasketball, pati na rin po sa itsura. Actually, tuloy mo lang Mike kasi niyan. Mamaya po, matagal pa po tayo. Pareho, buhok pa lang pareho na kami. Yan ang mga style eh. Mga bigatin talaga, parang si Coach RDO. Pwede mo ba yung ikwento yung first encounter mo kay RDO? Well, ano po kasi ever since before po, sa Ateneo na po kami nagpa-practice. And then si Coach Del po, alam niyo naman po, Gilas great, talk and text great. Ang talk and text po, up until now, sa Moro Lorenzo po nagpa-practice. So, nung high school po ako, dun po, ang time slot po kasi namin is 4 to 6 p.m. Ang talk and text po nung time na yun is 2 to 4. So, sila po usually po yung practice before us. And then, nung time po na rin po kasi na yun, kaya po Big Mike rin po ang tawag sa akin. Kasi po big man po kasi talaga ako nung dati, tas malaki po talaga ako eh. So, parang hinown po ko po yung laro ko. Parang kay Coach Del, yung parang stretch 4 po na. At ang gustong-gusto ko lang po kasi, pinakilala po kasi ako ni Coach Jamaic, yung batang Gilas coach ko, kay Coach Del. And napaka-humble po kasi ni Coach Del. Na parang, nung una pong pinakilala po sa akin ni Coach Jamaic si Coach Del, na parang, wow, superstar na, pogi na, humble pa. Ano pa po ang hahanapin ko? So parang, kaya rin po ako naging ganito kabait. Yeah. Dahil nandun po kay Coach Del. Kasi ginaya ko po talaga si Coach Del. Naalala mo ba yung moment na yun? Naalala ko pa yun. Naniniwala ako dun sa sa humble, sa Pero yung sa kapugian, medyo may bola na yun. Ganyan po talaga ka-humble si Coach Del. Pero naalala ko nga, nung pinakilala siya sa akin, kasi si Coach Jamaic, ang coach nila head coach nila sa Batang Gilas po. Tsaka sa high school. Di na po kami nag-abot, Coach. Di na, pero pinakilala ka niya sa akin kasi si Coach Jamaic, isa sa mga assistant coach ng TNT. So sabi niya, may papakilala ko sa iyo, idol na idol ka. Yun, nung pinakilala sa akin, to si Big Mike, idol na idol ka niyan. Ganyan-ganyan. Di, kwentuhan. Maya, tingin jersey. Siyempre, para lalong ganahan, bigay jersey. Nung pagkakuha ko po ng jersey na yun, ganda po nang nilaro ko next game po. Opo, parang nag-double-double po kaagad ako. Parang pinasa po ni Coach Kuya Ardio yung powers po niya nung time na yun. Galing Pero totoo talaga na pinafollow mo yung style of playing niya. Opo, ni Coach Del po. Kasi po, dahil nga po big man po ako, sinabihan na rin po ako na kahit papano, sa loob po kasi ako nung grade school tsaka up until ng mga first year, second year high school po, dapat daw po gayahin ko po si Coach Del na may tira po sa labas. So doon po talaga pinag-aralan yung para dahan-dahan po mag-shift yung laro ko sa labas kay Coach Del po. Kasi si Coach Del po, nakita nyo naman po yung achievements po niya. And napakasimple lang po ng galaw eh.
ni Coach Del na yung malilinis po na galaw. Yung mga alam po. Diba? Di po, pero ginaya ko po talaga lalong-lalo na po yung 3-point shooting ni Coach Del. So hindi ka pa nagpa-practice ng mga ganyan? Gano'n. Wala po. Kunwari. Wala pa. Wala nga po nasasabi si Coach Del. Ba't di mo pa tinuturo yung mga moves mo? Hindi niya kailangan eh. Kasama na kayo eh. Nung pinanood ko to, nung practice nila dati, doon sa Moro, after nung practice namin, sila yung next. So nakita ko yung laro niya, dominated niya yung loob. Yung ilalim, ganyan-ganyan. Kaya pala ganoon nga na gusto ng coach nila na kahit pa paano, tumitira-tira na rin siya sa... Pero na-improve niya. Nagkaroon na rin siya ng shooting, naging stretch big na rin siya, stretch. So malaking additional yun. Opo, Coach. So from big man to smalls. Opo. Ano po kasi Coach Del, nung grade school po talaga ako. Batang PBA din ako, Coach Del. Talk and text din po ang team mo. Opo. Tapos nung time po na yon, malaki na po talaga ako, Coach Del. Na parang ine-expect po nga nila na by this certain age, tatangkad ka pa. Tatangkad pa po ako eh. Kasi hindi na po ako lumaki. So parang lumaki po ako pero palapad po eh. So parang ang weight ko po noon heading to high school, mga 220 to 230 po. Mabigat yun sa height mo. Opo. Na parang, pero nung high school po, medyo dominant pa rin naman po ako noon. Big Mike. Yun po, yung final year ko po sa Ateneo, high school. nag-champion po ako kasama po yung kakambal ko, si Matt po, tsaka po si Jolo Mendoza. Nag-champion po kami sa high school, tapos 3 po kami nasa Mythical 5. Natsambahan ko po yung season MVP. Nakachambahan. Humble. Tama lang kasi yung sinundan mong player eh. Opo. Humble, nachambahan. Si Coach Jamaic po kasi, tapos kinuha na po ako ni Coach Jamaic sa Batang Gilas. So doon ko na po talaga nakikita palagi sa araw-araw sa practice si Coach Del. Tapos yun po, extra shooting. Tapos palagi rin po ako binibigyan ng advice ni Coach Del. Sa basketball po sa basketball. Siyempre. Hindi, maalaga rin po talaga si Kumakagat ka ng labi. Nakakatuwa yan eh. Pag nagtutweet ako dati. Like yan, nagko-comment. So nakapollow ka talaga. Nakapollow po talaga. Meron bang isang advice si RDO na tumatak talaga sa'yo na bit-bit mo? Opo, ang inaano lang po ni Coach Del na parang huwag ka po mag-settle. Ever since before po nung sa Batang Gilas ko po, hindi ko po alam kung naalala ni Coach Del. Kasi sabi po ni Coach Jamaic, RDO, si Big Mike talaga, sa'yo talaga nag-look up. Yung po hindi ko makakalimutang advice ni Kuya Coach ko, ni Coach Del po, na never ka mag-settle, no? Na parang nung time po kasi nga na yun, na heading into college, no? Sabi po niya, pursige ka pa, mag-weights ka, kasi parang nung time pa po yun, siguro nahihiya pa po sa akin Coach Del na sabihin, ang taba mo, kailangan mo magpapayat, no? So parang yun po yung sinasabi, magbuhat ka Mike, kung may gusto ka, magsikap ka, na parang yun din po yung tumatak sa akin, and yun po, paakyat po ng college, buti po na line up din po, and yun po si Coach Tab na po yung naging coach ko nung 2nd to 5th year ko po sa Ateneo. Malaking bagay po talaga si Coach Del dun sa, lalo na po nung high school, Batang Gilas, na araw-araw ko po siya nakikita. Salamat. Napaka-humble din po kasi talaga na sa Gilas great. Hambog, no? At least hambog. At least kumbaga kahit pa paano, nakapagambag ako sa kanya. Ang galing. Ang galing nga, maganda yun. Kasi minsan, pag nami-meet mo yung heroes mo, hindi yun yung in-expect mo eh. Pero at least nung na-meet mo siya, talagang tumulong talaga siya sa career. Consistent po yung communication din po namin together with Coach Jamie also, Coach Del. Si Coach Jamie din, Kasi parang somehow nag-assistant coach din po si Coach Jamie nung Batang Gilas. So parang, lalo na po kay Matt. Si Matt po kasi yung kakambal shooter. ko. Point guard po talaga eh. So parang si Coach Jamie naman po yung gumabay sa kanya, si point guard. Tapos sa akin po si Coach Del po. Mahirap ba yung transition from big man to yung ano ka na? Ano ng position? Wing. Diba? All your life, big man yung nilalaro mo, tapos biglang kailangan mo mag-adjust. And then yung weight factor pa, all of this. Paano yung ginawa mo niyan na discipline? Adaptation siguro, no? Well, nung pagpasok ko po kasi ng first year college, di pa po ako naniniwala na parang may kinalaman po yung physique ko dun sa pagbabantay ng mga gwardiya. Hanggat po nung na-experience ko po talaga, yung first year college, na parang first game po, si Coach Bo Perasol po yung coach. Pinasok po agad ako ni Coach Bo. Tapos unang possession po, talagang iniwan na po ako ni Kuya Mac Bello po. Na parang doon na po nagsimula na parang kailangan ko na po magbago. So parang all throughout po nung first year ko, doon na po, at doon ko na rin po, kami na rin po nung eventually wife ko po, si Amy. Si Amy po kasi former track and field player po ng UP. Okay. So parang siya rin po yung gumabay sa akin ng proper diet
And then yung takbo po, sinasabayan ko po siya araw-araw. So doon na po from 230, dahan-dahan po nag-lose ng 10 pounds, 10 pounds. Hanggang po nung heading to second year, ay in-announce nga po si Coach Tab po yung magiging coach. Doon na po si Coach Tab na yun po yung parang naging tatay ko po talaga eh. Up until now po, na parang nung pangarap po kasi ni Coach Tab, lalo na po sa amin noon araw, sabi po niya, gusto po niya, pag nag-apply po kami sa draft, meron po kami mapupuntahang team. And sinabihan po niya talaga sa akin na kung gusto mo mag-pro, at least ma-line up ka sa PBA, kailangan mo mag-slim down and at the same time, matuto maglaro po sa wing. So yun po talaga, sinapuso ko po yun. And kagaya nga po nung advice din ni Coach Del na never settle, yun lang din po yung ginawa ko araw-araw. And yun po si Coach Sandy, assistant din po namin sa Talk and Text, and si Coach Yuri, sila naman po rin talaga yung gumabay sa akin eh. And at the same time si Coach Tab po, talagang papayat ko po doon sa mga practices nun eh. Sobrang hirap po talaga. Pero at the end of the day naman po, magbe-benefit din po yung performance ng player, lalo na pag nangangarap po silang maging professional basketball player. Oh, ganda makinig yung gano'n, no? Yung coach nilatag na sa yung path mo to where you want to be. Sakto naman yung yung pag-adjust mo ng weight. Sakto, nung dumating na si Coach Tab, ano nang timbang mo nun? Nung first year po, nag-lose na po ako kasi nung first year college po, buong taon po talaga, nag-focus ka sa pag-slim. Focus po talaga ako sa weight ko. Tapos, God willing po na yung kakambal ko, ever since before po, guard eh. So, syempre, lahat po ng kaya kong ma-absorb kay Matt, talagang nagpaturo rin po ako. And si Coach Rob Labagala rin, Coach Del. Ayun. Yun din po, nag-skills training po kami. And talagang nagsikap po talaga. Para pagdating po ni Coach Tab, siyempre si Coach Tab, no, Coach Del, Gilas coach din po eh, di ba? Oo, coach namin siya nun eh. Lahat po kami, parang ano kaya mapapala natin, nakakatakot eh, di ba? Parang nasungit-sungit pa naman po no, ni Coach Tab. So parang nung first year po ni Coach Tab, bumaba na po yung weight ko no 185. So layo na po nung sakto, no? Sakto po talaga. Tsaka sa hirap ng training ni Coach Tab. Opo. Parang mabilis na po yung 3 hours kay Coach Tab eh. Lalo na po, yung nagsimula po kasi si Thirdy, Ravenna, si kambal ko po, si Isaac Go, ako, tsaka si Adrian Wang po. Sabay-sabay po kami nun eh. First year ni Coach Tab, yun na rin po yung parang naging core nung binuo po ni Coach Tab na grupo po. Nung B-Bob nga po. So, yun po, second year to fifth year ko po, si Coach Tab na po yung all throughout ang coach po namin. Kumbaga, yung training ni Coach Tab, 3 hours. Tapos meron po yung pinakasikat nga po na ang tawag po namin nung time namin is yung bootcamp sa Baler. Yung po yung ititest po niya yung physical, tsaka mental eh. At tsaka kung paano po kayo ka-close as a team eh. Na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos, yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng players that underwent the bootcamp? Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan, bigla pong may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Tapos syempre, iba nyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, meron po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-aksidente ng player. Baka malunod. Siya na yung sumave. Opo, siya na po sigaw na rin na sigaw. Pero doon po nabuo yung po namin eh. Yung tinatawag nga po namin na Band of Brothers. Yung culture po namin ng servanthood. Kasi all throughout po kami po magkakasama. And kami rin po yung nagluluto ng mga pagkain po namin. Wala po kaming kasama. Kami lang pinapatay lang. Kinakatay lang po kami ni Coach Tabi. Si Coach Sandy po. Kasama rin po siya. Pinagtatawanan po kami. Yun po. Pero doon naman po nabuo yun eh. Yung samahan po namin na kahit ano pong challenge ang na-encounter namin during the season, parang wala po eh. Malalim na po yung pinagdaanan namin. So parang buong-buo po talaga. Ako
Sorry hindi din ako marunong lumangoy. Pero matangkad ako. So ang ginagawa ko, lalayo akong konti. Hanggang dibdib lang. Tapos naglalakad ako. Tapos gumagano ako. Kunwari naglalakad. Ginawa po namin yun. Nakagalitan po kami kasi kailangan po lumangoy daw po. Kasi dinadaya po namin eh. Tumatalon-talon po kami doon sa racing po eh. Tapos ang parusa po, takbo sa buhangin. Bawal. Alam niya. Bawal. Marunong din po talaga. Mahalata niya yun siguro. Kaya nung lahat po medyo okay na, nung gumraduate na po yung di marunong lumangoy, doon na po kami sa malalim lumalangoy po para po wala po makapagdaya. Matalino rin po talaga yun. Bawal maisahan, no? Hindi mo maisahan. Matalino po talaga eh. Mahalata yun. Kasi yung hakbang mo, halata yun sa ganun mo eh. Hindi kasi pag ganun mo, gaganon din yung Pero naglalakad ka sa ilalim. Lalo na po si Ange Kwame. Kala nung tatay ko, ang galing ko maglangoy eh. Ang laki po ni Ange Kwame, so kitang-kita po siya. So hindi nyo po talaga maiisahan yun, pati si Coach Sandy. Grabe po yun. Sobrang stricto talaga sila. Matalino rin po kasi si Coach Sandy. So talagang hindi kayo nakaka-isa sa kanila. Wala po talaga. Kahit po si Thirdy na napaka athletic, madaya rin, matalino. Hindi po makakaisa yung kay Coach Tab. Pero doon naman po yun yung final year po kasi namin, yun po yung 3-peat na parang 16-0 sweep po wala pong tumalo sa amin. Sabi nga po namin, hindi naman po namin binuo yun na 1 taon, 2 taon 4 na taon po namin binuo yun with Coach Tab po kasi same group of guys po na gagraduate din po sabay-sabay. Galing, no? So, sarap lang din po ng feeling na parang lahat po nung pinaghirapan po namin with Coach Tabin, sila Coach Sandy, Coach Yuri, na naman po, na naging fruitful po. In-explain ba niya ni Coach Tab yung reason behind the bootcamp? O na-discover niyo lang yung reason na yun nung nananalo na kayo, nag-champion na kayo, parang nakikita niyo na yung samahan niyo, brotherhood na, ganun pa, kayo mga sundalo sa gera, ganun. Well, nung first time po namin na ever yun, ang sinabi po lang niya is to test us mentally, physically, and at the same time yung bond nga po namin as a group. Pero po nung dulo, nung pangalawa, pangatlo, doon na po namin na-realize na kahit gano'n po kahirap yun, parang in other words, tinitignan lang ni Coach Tab kung gaano po kami magbe-blend Kasi at the same time po, may mga recruitment po, may mga fill-am po. Hindi naman po lahat laking Pilipinas po. So parang tinetest lang din po niya kung sasaluhin po namin yung mga bago po naming player. Kaya, di ba po, kaya po, nung final year po namin, hindi na po nagpa-bootcamp si Coach Tab. Kasi alam na po niya kung gaano po kabuo yung grupo So lahat po kami nag-celebrate po kasi wala na pong magpapahirap po sa amin. So na po kami, overseas training na lang po. So parang nag-enjoy na lang po kami doon sa training kasi nga po buong-buo na rin po yung grupo namin. Ganda. Pero champion pa rin, no? Champion po. Ilan yan? 3-peat, no? So bali ang record mo, first year mo? Lang Coach Del? Final 4 po. Tapos finals. Tapos 3rd to 5th year. Champion. Nakakala. Final year po, 16-0. Humble, no? Swerte lang po. Di siya nag-settle. Ang galing, di ba? Final 4. Tapos finals. Tapos 3-peat na. Natsambahan lang yun 16-0, no? O, tinan mo? Humble talaga. Natsambahan lang po. Idol ko kayo, Coach Del. Humble nga lang, di ba? Tuwa. Namumula po. Hindi na makeup yan. Pero naglaro ko yung Jones Cup noon Opo, diba? 2018 po, kami po yung parang representative ng Philippines, yung college team po. Dito mo nakita si Coach Tab kung gaano siya kabihasa sa international. Opo, kasi po as a college team, tas kalaban po namin mismo yung Korean national team, yung Taipei. So pinakasikat po nun yung Taipei po kasi yun yung team A po talaga nila na national team. Tas yun po yung down po kami 2 points. Punong-puno po yung Coach Del di ba sa Jones Cup? Puro basta Taipei Philippines. Opo, punong-puno yun. Sold out po yung ticket, tas down po kami 2 points. Tas nag-set po ng magical play si Coach Tab na 3 points po para po doon sa kakambal ko. Matt po. Na-upset po namin yung... Muntik pa po kami mag-podium finish nun Na-injure lang po si Gian Mamuyak na hamstring po. So, pero dikit po yung laban namin with Iran po So, sayang nga po. Pero doon po namin na-realize na matalino po talaga. Alam ni Coach Tab paano sanay po talaga. Paano niya talunin yung Iran, no? Opo. Tsaka yung mga Taipei, Japan, kinalaban din po namin. Tapos may pinaldala po USA Select po yung sa Jones Cup. Nakalaro nyo rin. Dikit po yung laban. So parang sabi namin, galing po talaga si Coach Tab. Sanay na sanay po talaga. Pang international, no? Opo. Tapos parang doon rin po niya nakuha yung respect namin at the same time na parang
susunod na lang kami kay Coach Tab kasi proven. Proven na po tapos nag-champion na rin po kami. So parang po talaga, sobrang blessed din po kami na naging under po kami sa isang napakagaling po na coach ni Coach Tab. Tsaka po yung mga assistant din po, si Coach Sandy, si Coach Yuri, na Coach Jean. So swerte po talaga yung mga batch po rin namin na player ng Ateneo. Kasi isipin mo, college team, tas kalaban nila mga national team. Overseas. Hindi lang siya yung lumabang kayo ng teams dito na malakas. Talagang overseas. Nadala rin po namin yun kasi parang yun po yung naging pre-season tournament namin heading to the UAAP. So parang doon lang din po kami nabuo na parang kung international nakakatapat tayo, so might as well pakita rin natin yung kakayanin natin versus sa UAAP. Pero ikaw, personally, di ba? Pag naglaro ka na international, syempre, naging batang gilas ka eh. Opo. Kumbaga nakatulong din ba yung experience mo dati sa international na FIBA Asia hanggang World Cup? Opo, Coach Del. Kasi lalo na po nung sinala rin po ako ni Coach Tab doon sa Gilas Pool po. Nung pandemic po. Kasi parang pag international, Coach Del, sa wing, normal lang po yung 6'7", 6'8" na wingman eh. Diba ako po, 6 lang po ako eh. So parang matitest po talaga yung nyo po, yung attitude nyo. Parang porkit ba malaki to, parang ikaw, Coach Del, di ba? Million times ka na naglaro sa international, parang doon mo rin po mapapakita yung pagiging Pilipino mo eh. Na parang di tayo papatalo para sa bansa to eh. Na parang ipakita natin na yun nga po yung mantra ng Gilas, di ba, yung puso. Ipakita po natin na kahit anong laki mo dyan, lalaban po. Laban kung laban. Ano bang pinakamatangkad na na-assign sa'yo na binantayan overseas? 7-footer? 7-footer. 7-1, 7-2. Tapos tinirahan lang na 3 points ni Coach Del. Paano yung pagsiko mo? Tuhod lang. Ang maganda noon kay Coach Tab, pag bawa ako, binabantayan ko si Haddadi. Iran. Meron siyang tinuturo sa amin kung paano. Paano bantayan? Magaling si Coach Tab kasi, kumbaga may play kasi yon, alam mo na kung kailan dadive si Haddadi. Doon pala sa taas. Sasalubungin niyo na, Coach. I-catch mo na. Hindi makabuelo. Yun yung malaking bagay na nagpanalo sa atin sa Iran noon eh. 2015. Nung kalaban ng Gilas yung Iran. Nanalo tayo doon, double digit. Sipin mo yun. Kumbaga, sumunod lang kami kay Coach Tab. Tapos yun na. Catch, kahit nga minsan si Calvin, siya rin nagkakatch kay Haddadi. Calvin Abueva. Ang talino ko, Coach Del, si Coach Tab, parang yung scouting report. Kompleto po talaga na parang gusto niya kasi pag pupunta ka sa gera, syempre may bala ka, may dala kang so parang yun lang din po yung sinuwerte namin na natutunan namin na hanggang sa pros po nadala namin na kailangan heading sa game, kailangan ready ka. Hindi lang doon sa place ng team mo, pero pati doon sa scouting report. Kasi minsan yun po yung magpapapanalo sa games eh. Diba? Scouting report. Pagkakala mo yung player na kalaban mo. Tsaka tatalino ko po kay Coach Tab kasi palagi po may question and answer eh. Pag sa post-game, pre-game, palagi po niyang gusto, parang may interaction. Parang may test, no? Minsan, Coach Del, ganyan kami. Against UE, hindi ko po makakalimutan. Against sila Alvin Pasaol. Na parang sinulat niya po yung mga tawag ng plays. Tapos po, lahat kaming players, kailangan i-describe kung ano po yung plays. Wala po kami nasagot kasi hindi po kami handa. Pagbaba po namin, pinatakbo po kami natin. Takbo kayo! Nangunguna po si 3D. Palagi pong number 1 kagalitan ni Coach Tab. Paborito po niya yun eh. Takbo naman kayo. So hindi lang skills, pati basketball IQ talagang win-workout niya. Kahit tuturo po niya kung ano yung counter. So swerte lang din po talaga na. So paano yun? Talaga nanonood kayo ng mga tapes together? Dami po talaga. Usually po pag off-season, kasi 1 year yung paghahanda sa UAP. Usually po yung first 2 to 3 months. Parang po yan individual skills eh. And at the same time, ituturo po niya lahat ng mga parang lessons from the previous season. So para heading into the season, handa na po kami. So parang swerte po talaga na parang para na rin pong paghahanda para sa pros eh. Na parang yung individual skills, yung weights po. So parang pinaghahanda po talaga kami ni Coach Tab. Galing. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group.
Galing si Coach Tab kasi kahit yung lineup niya hindi ganung kalakas, kaya niyang dalhin sa panalo, sa winning Kasi naalala ko, yung kalaban namin, China. FIBA Asia yan, Coach Del, di ba? Lakas ng China, home court nila. Pero alam namin paano tatalunin. Parang kami naman, kumpiyansa kami. Yung nga lang, dinadaya tayo sa mga tawagan. Home court po kasi China rin, Coach Del. Pero kung naging patas lang yun, palagay ko, champion kayo. No? Baka naka-gold tayo. Kahit mahina yung lineup, na kayang ipanalo ni Coach Tab din po na. Kasi yung unang laro namin, talo yun sa... Coach Del. Talo kami. Sa Palestine. Pero, pinasara niya yung social media niyon, Coach Del, di ba? Parang walang magsa-social media. Walang distraction. Ganun din kami sa atin. Panood ko rin yung Coach. Kasi dami mag-hate natalo. Dami pong basher. Bawal pumasok sa court ng gigil. Parang ganun. Tapos simula yun na, tuloy-tuloy na. Pati Lebanon, tinambakan natin. Magaling si Coach Tab. Magaling din ang motivator po, Coach Del, si Coach Tab. May ina-apply ka ba ng mga natutunan mo kay Coach Tab now as a coach? May ganun ka bang ano? Yung iba, kasi hindi naman lahat mapipick up mo kay Coach Tab kasi sobrang dami niyang alam eh. So yung mga ilan lang, mga advice lang sa mga players, yung ibang mga tinuro na technique paano pupwestuhan yung isang player, ganyan. Kasi very detalyado talaga si Coach Tab. So yung ibang detalyado, inaano ko rin sa ibang players ngayon na Baga, ipinapasa ko lang din yung mga ibang natutunan ko. Tama, Coach. Meron siya mga sinasabi sa pre-game talk na hindi mo akalain na meron pa palang ganong diskarte. Tama, Coach. Tama. Preparation talaga. Magugulat ka na lang, kahit pala malaki yan, kaya mo palang bantayan. Na parang gagana pala, Coach Del. Diba? Parang, okay pala yun. Parang napakasimpleng galaw, pero parang gagana pala pagdating sa kalaban. Talino talaga, Coach. Galing talaga. Masungit nga lang. Sa court. Pero sa labas mo, masaya kasama si Coach Tab. At ano yung mga downtime activities nyo with Coach Tab na nag-enjoy naman kay lahat? Ano po yun? Actually, hindi po siya mahilig sa cellphone talaga. So parang pag magkakasama po kami, lahat po kami talaga nagkwekwentuhan, matalino po talaga. Meron pa po pa-games yun na parang huhulaan mo. Basta marami po siya mga trivia na nagawa rin po namin sa bootcamp. Na parang may mga games po siya na hindi po physical pero mentally po. Na hindi lang po basketball pero po pati po tatalino ko po talaga as a person Ang dami po talagang knowledge po talaga ni Coach Tab na pinapasa rin po talaga sa Ito si Coach Tab, alam natin foreigner siya, punta sa Pilipinas. As a Pilipino ba, pinakanta nyo na sa karaoke? Video okay, no? Parang never dapat pakantahin na yan. Pakantahin nyo. Pakantahin natin. Pero yung national anthem po, kinakanta po ni Coach Tab yun. Kasi yun po ang kay Coach Tab. Ever since pumunta po siya dito. Kahit po yung school hymn po namin sa Ateneo, he took the time to really memorize and learn it from by his heart po Na parang ganun po yung gusto niya, no? Gusto po kasi syempre nire-represent po niya ang Ateneo and at the same time, nung time po sa Gilas. So, dapat alam din po niya yung mga culture natin and everything. And hanggang ngayon po, enjoy po dito siya sa Philippines. Sige, Mike, pag nakita kayo ni Coach Tab sa event, pasama mo ng Mike. Pakantayin natin ang karaoke. Pakantay mo ng My Way. Para favorite mo yung Coach nila. Marami daw nag-aaway doon Para ma-welcome na talaga formally sa Pilipinas. Kailangan kumanta si Coach Tab ng isang Filipino song man lang. Tapos pasayawin ng budots. I-Filipinize na natin siya. Pilipino na siya. Pambawi man lang dun sa mga tinuro sa atin. Turuan natin siya. Paborito ko sa Panginoon ni Coach Tab bang. Minsan binabatukan po ako. Bakit ano yung mga kasama? Bakit? Makulit? Makulit po minsan. Ako po, yung kakambal ko, si Thirdy, makukulit po sa Ateneo. Pero minsan po, usually po, kasi lumaki na ka rin po kami sa kanya. So, alam naman po namin na talagang ganun po siya. Gusto lang po niya mag-improve kami. Minsan po, pag nagkakamali po, wala po talaga. Grabe po ang niya. Mga, alam nyo na po. Mga words po. And minsan din po, ganun po talaga si Coach Tab. Kasi gusto po niya talagang takda sa amin Nangyari na ba na yung kambal mo yung nabatukan pero ikaw dapat yung babatukan niya?
Parang baliktad po eh. Baliktad. Ikaw pala yan, Matt. So, mas makulit to eh. Sa kulit ka ba? Hindi, Coach Del. Mas trouble si Matt. Coach Del. Pantay kayo sa kulit? Opo, si Matt po, ako po kasi, kahit hindi ko po ako close doon sa tao, makulit po ako. Si Matt po suplado. Pero pag naging close po si Matt doon sa kausap po, mas makulit po yung times 5. Mas, grabe po yun. Times 5? Times 5 po. Makulit po yun si Matt. Grabe, kaya po pati sama mo na si Thirdy. So, palagi po. Kamusta yung locker niyo pag kayo magkakasama magkukulit? Palagi po sermon kay Coach Tap, kay Coach Sandy. Si Coach Sandy, paborito sermon na si Thirdy. Close din po kasi talaga kami nung araw. Nung si Matt nakasama mo sa Batang Gilas? Opo, doon din po si Matt, Coach Del. Si Coach Jimmy po siya palaging kasama, Coach Del. Nag-ano kayo? Nag-FIBA Asia? Opo, Coach Del. Nung year po na nag-qualify po kayo sa Spain. Kayo naman? Kami naman po. First ever din po nung under-16 sa World Cup. Kayo nag-qualify? Opo. Anong kalaban nyo nun? Coach Del? Nakalaban po namin USA. Sila Jason Tatum. Dito muna sa FIBA Asia. FIBA Asia, Coach Del. Nakalaban po namin sa finals China. Opo. Tapos tinalo po namin Japan. Si Rui Hachimura, Coach Del. Naglaro siya doon? Opo, sa Japan po. Tinalo po namin sa quarters. Ang Iran pala. Tapos tinalo po namin Taipei sa semis. Pero tinalo po namin si Rui doon sa knockout stage po sa elimination. Yung time na yan, sinong coach nyo sa Batang Gilas? Si Coach Jamaic na po yung Coach Del. Coach Jamaic, no? Tapos doon na rin po. Nung laban nyo against Korea, Coach Del, dapat po manunod po kami ng live. Sa MOA? Sa MOA po. Kaso naubusan po kami ng ticket. So lahat po sa bahay po namin, buong team po namin pumunta sa bahay. Nanood po. Ikaw pa nagpakain? Siyempre, Coach. Ganyan talaga pag kapitan, Coach. Hindi, walang nagawa. Utos ni Coach Jamaic. So, pinanood namin, Coach Del, yung End of Korean Curse. Grabe, ang ganda ng laban na yun. Ganda yung Coach Del. Favorite ko po doon yung inbound. Tapos pinasa doon sa idol ko. Fourth quarter. Tapos tira. Tapos next play, idol naman ni Matt, si Coach Jimmy po, pick and roll. 3 points. Opo, grabe. Tapos iyak po si Kuya Mark Pingris, tsaka si Coach Del sa post-game. Di ba, Coach? Interview. Opo, sabi ni Coach Jamaic, let's do everything that we can para magaya yung mga kuya. Buti po na-inspire kayo doon. Na-inspire po kami, Coach. Galing, no? Laking bagay yun. Magklase talaga yung Gilas nyo, yung team din nyo, kung gaano kalakas yung inspiration. Boring kayo noon, Coach Del, kay Coach Chot po, nung 2013 niya, Coach Del, di ba? Na-injury si Marcos noon eh. Opo. Ay, oo nga, Coach Del. Tapos hindi na po siya nakapaglaro nung second half. Second quarter. Opo. Ano pala siya? First half pa lang. Opo. Second quarter, wala na. Kaya kami na lang. Pinoy na Pinoy yung storya nung pagkapanalo nyo na yun. Tsaka yung yung fake handoff. Kilikili siya. Idol talaga. Sabi ko nga sa iyo. Memorize nga po namin yun. Kasi nga masakit sa amin eh. Hindi nyo kami binigyan ng ticket. Sa TV na lang kami nanonood. Mahirap ticket kasi nung papasok kami sa arena, sa MOA, paikot yun eh. Naikutan namin yung mga tao. Sobrang daming nakapila. Ang tanong nga namin sa, kumbaga sa isa't isa, makakapanood pa kaya yung iba dyan sa sobrang daming tao? Punong-puno talaga, Coach Del eh, no? Tsaka grabe kasi, Coach Del, yun nga po, di ba? Yung Korean curse nga kung tawagin, di ba? Tapos, ayun nga po, biglang tinalo. Ilang years na tayo hindi nanalo doon? Parang 20 years na. 20. Tagal na, Coach Del. Tapos yung layup ni mismatch, Kuya Jason, naiwan yung batay, yung mintis, na-rebound ni Kuya Mark Pingris, di ba? Tapos sigawan na lahat. Grabe. Kinikilabutan na. Ang safety yun eh, no? Grabe yun. Gandang, na-inspire talaga kami doon, Coach Del. Kaya, nung sa Iran po yung laban namin, meron din akong kilikili shot. Gumanong ka rin? Gumanong din ako, Coach Del. Tapos nun, meron din ako 3 points sa wing dagger. RDO yun, RDO. RDO Junior. Ganyan talaga. Idol ko po kasi talaga si Coach Del. Tsaka, off the court din po, napaka-humble. Yun lang din po ang ginagaya. Thank you. Masaya nga kasama ito. Pero kung meron silang Korean, yung na-lift yung Korean curse na game, na best game na pinapanood natin lahat, ikaw, ano yung best game mo in your career na lumalaban or under Gilas na for you is a special game na hindi mo kakalimutan dahil maganda yung laro mo or maganda yung pinakita ng team talaga? Well, nung rin po, same year nga po, nung nag-qualify po kami. Kasi po, hindi po kami inaasahan na pasok po. Actually po, si Boss MVP lang din po ang nag-sponsor po sa amin ng team na padala po sa Iran.
Kasi po may mga nag-back out na sponsor eh. So parang, ayun po, sila po ni Boss Al, Panlilio po ang tumulong sa amin. May mapadala lang po na team. Tapos up until po nung last day of training namin dito, ongoing po kasi coach yung juniors UAAP. So hindi po talaga kami makumpleto. So parang yun po, ang kwento po nun, yung heading into quarterfinals, coach, nagpatalo po yung Iran para po kami po makatapat. Makapwesto sila. Pumosisyon so, sila. Pumosisyon po sila kasi po para rin po pag nanalo sila, hindi po nila makakatapat yung China sa semis. Nung time po namin, top 3 po, parang yung sa inyo coach din, top 3 po pasok po sa World Cup eh. So parang nung time po na yun, may yung star player po nila nung final elimination game, hindi po nakakast po talaga, naka-bootcast. Hindi niya kaya. Sabi po niya, hindi po niya kaya. Para matalo po sila doon sa last elimination game para po makatapat kami. Tapos kinabukasan po, sabay-sabay yung coach nila, di ba kakain? Bigla pong naka-suit up. Sabi namin, tapos yun nga po, sabi po ng mga Pilipino doon, nagpatalo po talaga para kami makatapat. Ayun po, buti magaling din po si Coach Jamaic. Nanalo po kami doon. Tapos against Taipei po, down po kami ng 9 points last 4 minutes. Yun po hindi ko po makakalimutan. Nung time po kasi na yung Coach Del, yung lolo ko po sa mother side po, namatay po. Yun po yung parang tatay-tatayan ko rin po. Tapos parang hindi po agad sinabi sa akin ni Daddy. Yung tatay ko po kasi team doctor nung time na yun eh. Sa Batang Gilas. Hindi po agad sinabi. Tapos na po na sinabi. Talaga ako still depressed po ako. Tapos hindi po kasi ako tinatanggihan nun eh. Nung pag nagpapabili ako ng sapatos, ng gano'n. So sabi ko, yun po yung time na heading to semis po. First ever nga po kung sakali kasi top 3 ka na po nun eh. Top 2 ka na nun pagka umabot. Sabi ko po sa lolo ko, alam ko po hindi niyo ako tatanggihan. Sana po manalo po kami. Yun nga po against Taipei. Down po kami 9 last 5 minutes. Inabol po namin Coach Del. Nag-set po si Coach Jamaic ng play po para sa akin. Binato ko lang Coach Del parang pick and roll po sa akin. Kasi nasumubsub po ako eh. Binato ko po. Tapos po nun, umawa lang po Coach Del. Tapos ayun po, paulit-ulit lang po. Tapos hanggang po na, ayun po, kapati po kakambal ko, nakakaano po. Hindi na nila ma-stop yung play na yun. Opo. Tapos po, yun po yung dagger 3 points. Ay, si Jolo Mendoza po, yung shooter yung Coach Del, di ba? Pang pa-dagger 3 points po. Hindi po tumama ng ring. Sakto lang po Coach Del. Nandun po sa ilalim. Para pong nahulog po sa akin yung bola. Libre-libre po, pang dagger po. Tapos yun po, nung nanalo na po, wala na po, iyak. Iyak na po talaga ako nun. Iyakap po yung kakambal ko si Matt, si Daddy. Kasi qualify na po eh. Tapos po parang, yun nga po, namatay po yung lolo ko. So parang, parang sabi ko, hanggang dito hindi mo ko tatanggihan. Ganyan po talaga ito. Yung best moment. Ganda ng story na yun. Maganda yun. Iyak po talaga ako no Coach Del na ang loko-lokan po si Richard Escoto ng Blackwater. Niyakap po ito. Sabi ko po kay Richard, Richard, nandito yung lolo ko. Sabi ni Richard, hoy, tinatakot mo naman. Ayoko makita yung lolo ko. Dito yung lolo ko. Takot ako sa'yo. Iyak talaga po tayo. Kasi close na close po kami ni Richard. Ayoko makita yung lolo mo. Baka makita ko siya. Tapos yun po yung time na sobrang dominant po ng China. Pareho po na single digit po yung talo lang po namin sa kanila. So nung nag-buzzer po, pareho po kami nagtalunan. So pati po yung China, tumingin po sa scoreboard kung sila po yung nanalo. Kasi nga po, parang achievement na rin po sa amin nung time po na yun. Na hindi kayo matambakan. Opo, na parang natapos parang 5 points lang po yung talo. Sayang, no? Pwede pa eh, di ba? So yun po, silver na po. So, ayan. Thankful lang din po talaga na sinuportahan po kami ni Boss MVP tsaka ni Boss Al. Teammate po namin si Mikel, Coach. Yung anak po ni Boss Al. So, teammate po namin siya sa Batang Gilas din po. Nasuportahan kayo. Opo. Heading sa World Cup sa Dubai po, nakalaban po namin sila Jason Tatum. Nakabantayan mo, di ba? Opo. Munti ko nga po madaganan, Coach Del eh. Bakit? Kasi shot fake po eh. Mabigat po ko eh. Sumubsub ako sa kanya. Lumipat yung powers mo sa kanya. Ngayon, superstar na sa NBA. Pero Coach Del, nung araw, inabangan pa namin sila sa elevator para po makapagpa-autograph. So yung warmer po namin nag-gilas, naka-frame po. Kasi lahat po yun may mga autograph ng mga NBA player. Tsaka nakalaban mo si Rui Hachimura. Si Rui Hachimura, Coach, pupunta pa po sa floor ng Philippines. Kasi nga po, gusto po makipag-trade. Galing. Sayang nga po, sana nga po naging close po kami mismo ni Rui. Pero mabait po yun ng time na yun, Coach Del. Kasi nga po nabigla sila na. So naghahanap siya ng ka-trade ng jersey? Opo. Sino naka-trade niya? Ako, Coach Del, kasi hindi po niya jersey. Parang yung warmer lang nila, Coach Del, na Japan. Kinuha mo? Kinuha ko, syempre, Coach Del, no?
Nag-trade po kami ng ako jersey, siya warmer. Ayaw niya kasi bigay yung jersey niya. Warmer lang. Warmer lang po. Pero galing kay Rui yung coach din. Grabe. Grabe po yung experience na. May presyo na ngayon yun. Naka-frame nga. Naka-frame. Sa bahay po. Pati si Daddy, naka-frame din yung sa kanya. Ganda story. Nag-NBA siya, no? Opo. Saka hindi lang, start talaga ng NBA. Sila ni Jason Tatum. Marami po. At least, nakalaban po namin sila nung time. Pero nung time na yung coach din, si Jason Tatum, hindi pa po siya yung number 1. Yes, Hindi nga po namin siya, nagpa-picture lang po kami sa kanya kasi part siya ng USA. Hindi naman po namin nakakalain na siya po pala yung... mas aangat pa. Kasi meron pa pong mas higher rank sa kanya na player nung time na yun. Parang siya po yung parang role player lang nung time na yun. Kasi hindi mo alam, nakita si Tatum saka si RDO sa laban. Sabi ni RDO sa kanya, don't settle. Ang ganda ng English mo na yung coach nila. Hindi, Tagalog yung advice ko sa'yo. Yung pala yung coach din. Wala ka ng translator. NBA champion na ngayon, coach. Galing mo, galing mo talaga, RDO. Kala mo, maging star player, no? Pero to share the court with someone na nakikita mo na NBA champion, ba din yung feeling na gano'n? Kayo ba nag-abot kayo na naglalaro kayo together? O nag-retire na? Kailan ka ba nagpa-draft? 2019 po, Coach Del. Nag-retire ako 2020. Pero kasi Coach Del yung Gilas. So hindi ka pa agad naglaro? Hindi pa po kami agad naglaro. Sayang, Coach. Hindi nag-abot, no? Opo. Sayang. Baka nasiko po ako ni Coach Del. Pwede mo ipa-frame yun. Ipa-frame ko yung picture. Nga po ako. Yung ilong. Papasiko, no? Ito muna ako, Coach, para masabi ko nasiko mo ako. Diba? Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna. Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Nasiko ko ng idol ko. Ayos. Ikaw lang yung pinakamasayang ginagamot, no? Pero yung binigay mong jersey sa kanya, yung ba napapirma mo na kay Andio? Opo, nakapirma po yun. Na. Sa naka-frame din po sa bahay. Ang ganda doon. Anong kulay yan? Light, dark? Wala, Coach Del, yung binigay mo sa akin nung nagka-tune up kayo sa Kazakhstan. Naalala niyo, Coach Del? Reversible yun. Opo, reversible. White. Kaya kung bibigyan mo ko ng talagang jersey mo, Coach Del, tatanggapin ko naman yun, Coach Del. Gilas at Talk and Text. Pwede, Gilas at Talk and Text. Yung last jersey na sinuot niya bago siya mag-guitar, no? Hindi na ako choosy, Coach Del. Meralco yun, Meralco. Kasi Meralco yung huling team ko. Yung huling team mo, Coach Del. Gusto ko, Coach Del, Gilas. Gilas, sige, bigyan kita ng Gilas. Yung Gilas na Yung 2013. Opo, gusto ko talaga yung Coach Del. Para may storya talaga. Sige. Tayo nag-meet, Coach Del, year 2013 eh. Doon tayo naging ganun eh. 2013, no? 2013 yung Coach Jamaica. Saya naman itong Christmas episode na to. Kasi sakto ko sa Christmas gift mo sa akin yun, ha? Gusto ko may sign din. Isang gandang Christmas. May sweldo ka na naman ngayon eh. Bayaran mo na lang. Malaki-laki. Hindi kasi yung... Alaga mo ko simula nung dati. Tapos singilin mo. 2013 na jersey. Pag binenta ko yun kina... Gusto yun. Oo. O sila alaga. May presyo yun. Anak-anakan mo na ako eh. Tapos bibenta mo ako. Joke lang yan. Pero ang ganda. Kung magyari mo. Bibigyan ko yan. Thank you. Ako, Merry Christmas na Happy Holidays. Opo. Di-display ko po yun. Oo. Ang ganda. Bigyan ko yan jersey. Love na love po. Ano gusto mo? White o blue? Blue naman, Coach Del. Kasi yung binigay mo sa akin Gilas noon na white yun eh. Pero kailangan, pag pinirmahan ko ngayon yung blue, ang doon, yung silver na marker. Ang bala doon, Coach Del. Kukuha ko. Kahit ako, Dio, pera na lang. Baka wala na. Hindi naman ako, siya kasi talagang parang anak-anaka mo sa court eh. Pero ako, kung idol ko, si Tim Duncan, si Scottie Pippen, idol. Bibili ako ng jersey nun eh. Oo.
Diba dapat ganun din siya? Ganun dapat yan. Pero po, pag malapit po kayo doon sa idol ninyo, diba, naging ganun po kayo, ginabayan kung pinayuhan ka ng idol mo, tapos isinapuso mo. Isinapuso ko po. Tapos diba? Pinakita mo sa laro, 3-peat, tapos gilas. Champion sa high school, diba? Memorable game against Taiwan. Po, diba, under na po ako kay Coach Del. So, nako, bigay na kay walang mas parang tapat yung value eh. Parang, wala nang isip-isip po pagka gano'n. Talagang, siya na talaga ang dapat na takapagmana ng 2013 jersey. Tama din naman. Diba? Alagaan ko yung Coach Del. At alam mong hindi niya ibebenta yun. Oo, Coach Del. At kung ibebenta niya, sobrang mahal. Pagkita ko, hindi siya papayag na 30,000? Hindi ko 35. Baka 36. 36 gano'n, di ba? So alam mo. May presyo yun. O magbibigay ka nga sa someone that really values yung payo, yung game style. Diba? Walang bayad dapat yun. Yung mga ganyan ko siya, priceless. Walang kabayaran yun. Walang katumbas. Singilin mo na lang sa pa-frame. Jersey. Doon ka na lang bumawi. Ikaw lang magpa-frame, tapos singilin mo yung frame. Oo nga. Sa akin ka kukuha ng frame, ha? Hindi, may supplier din ako. Pero ganyan po kaalaga talaga si Coach Del. Simula nung araw ko po. Grabe. So, ang nakuha mong jersey, yung parang logo lang ng Gilas yun eh. Opo, hindi po siya reversible. Hindi Pilipinas. Nakalagay lang Gilas na logo. Ayun, Gilas yung Coach Del, opo. Gilas na logo lang. White yung Coach Del. Parang ginamit nyo po bago yung Asia Cup. FIBA parang tune-up game. Tune-up game, Coach Del. Dami ring nanood nun ah. Opo, marami. Isa na ako doon, Coach Del. Andun ka? Opo. Doon mo rin ba nahingi yun o sa practice? Hindi, Coach Del. After po nun. Hindi, parang matagal na kasi ako humingi ng jersey sa'yo, Coach Del. Tapos, sabi mo, antay ka lang, Big Mike. Tapos po nun, right after nun, nagkita tayo sa Moro. Sabi, Big Mike, abot ko na sa'yo. Ay, oo nga. Tapos may nagpapinasign ko na rin. Tagal na, 12 years ago na eh. Opo. Naku, sobrang laki na ng value no? 12 years ago. Priceless po yan eh. Ito ako, may tanong ha. Since usapang jersey na rin naman, para sa katulad akong nangarap na maglaro talaga, yung mga jersey ko, pinapantulog ko na lang. Kayo ba, mayroon kayong jersey na sinusuot na sa bahay lang? O wala, ang jersey talaga para sa court? O meron na kayong jersey na pambahay lang? Sandong malambot ang sinusuot ko sa panto. Sandong malambot. Kasi yung skin nito delicate. Social boy, sensitive. Kasi sa court, sa practice, lagi ka na naka-jersey. Hindi siya naging komportable sa'yo. Pero nung bata-bata ako, excited ako lagi magsuot ng jersey kahit matulog ako. Kung may player sa NBA na hihinga mo ng jersey, sino? Si Scottie Pippen. Ayun talaga idol mo, Coach Del. Kasi nung bata pa ako, nag-abroad yung mga kamag-anak namin nasa abroad. Pag umuwi yun, ang inaano ko, jersey ni Scottie Pippen. Sabi ko, Chicago Bulls. Wait lang, Coach Del. So kaya ka 33 dahil kay Scottie Pippen? Oo. Kaso nung time na yon, wala na sila makuhang Scottie Pippen na jersey. Ang inuwi niya, yung Blazers. Yung Scottie Pippen. Kasi nalipat na siya ng Portland po. So, nagkaroon ako ng Scottie Pippen na jersey. Sa local naman, kung may local player, legend, or current player, sino ang hihinga mo ng jersey? Sa ngayon, siguro si Jason Castro. Jason Castro. Kasi back-to-back yan eh. Best point guard in Asia. No. Kung mahingi mo yun ng isang jersey na ginamit niya sa Gilas, ano na yun? So makakabawi ka na kung sakaling bigyan mo sa'yo. Salamat din po talaga sa advice, Coach Del. Bukas po kakausapin ko siya. Sabi na, hingi ka. Para hindi ko na mahingi. Kasi pag binigay mo yung jersey mo sa kanya, kunin mo yung kay Castro, para yun yung benta mo. May Jason Castro po, meron pa pong Ronnie Del Campos. Mas dikit ako kay Jason. So, mas makulit ako. May message ko si Jason. Ay ako tawag. Jason. Ay, maganda nito. Baka manghingi sa'yo si Mike ng jersey. Baka gamitin niya yung idol ka niya noon. Tapos. Unahan ako niyan. Nag-uusap kayo ni Jason, no? Hindi, malapit ang upuan nito kay Jason sa practice. Nasa likod mo lang, no? Ha? Bigatin nga yung mga katabi ko, Coach Del. Sa likod ko, Kuya Jason. Sa kaliwa ko, Kuya Kelly Williams. Sa kanan ko, ikaw. Di ba sa harap ko, wala. Siyempre, para tayo. Ikaw na yun. Ako na yun. Ikaw na yun. Galing. Pag nag-usap kayo ni Jason, pag nag-usap kayo, no? Aldi, fan din pala ako nito ni Mike. Pinayuhan ko daw siya noon. Binigay yung jersey ko. Binigay ko fan pala ako ng batang yan. Di ko alam.
Kaso pag nakuha ko, magagalit yung kakambal ko. Kasi all-time hero niya yun eh. Kung ako si Kuya RDO, si Matt po, si Kuya Jason, tsaka si Coach Jimmy. Yun po yung ano niya eh. Ganda. Apo. Huwag mo na hingin yung kasi. Ibigay mo na kay Matt. Saka na yung Coach din. Sa'yo pa rin? Ako pa rin. RDO, Jason, kaso tatanggihan mo yung Coach din. Hindi, no? Oo nga. Diba? Ganda siguro ng pa-frame po nun. Trophy room mo na mayroong mga jersey. Meron pa ako kay Kuya Bo, meron din ako. Kay Kuya Gabe, meron din ako. Kay Manong, James. Mga bigatin po hinihinga. Yun naman, dami na nahingian nito. Di ba makumpleto mo yung Gilas lineup nila, no? Yun na nga po. Ay, si Kuya Mark Pingris, no? Pakilala mo nga ako, Coach Del. Ay, Kuya Mark! Sana po makilala ko po kayo. So, ay, na-meet na po kita sa Moro dati. Kay Jersey. Mark Pingris, ano yun? Alam mo ba, nung meron kami dating game, yung pagkatapos ng PBA siya, yung jersey ni Mark Pingris, pinapirma niya sa lahat ng player. Yun, mapresyo sigurado yun. Kompleto po yung lineup niyo, Coach. Oo, nakapirma lahat doon. Kaya kung meron man jersey na pinaka ngayon. Sought after, no? Yung kay Ping. Tapos jersey niya. Jersey niya. Tapos nandun nakapirma lahat? Nandun lahat nakapirma after ng game. Nako. So palagi ko yun yung pinaka... Nakatago na yung Coach Del. Yung ganda pa ng laro niya noon. Siya yung parang puso ng Gilas noon eh. Oo. Nung nawala si Kuya Marcus Doughty, Coach Del, di ba si Kuya Mark, kayo po, yung pata po si Kuya Jason, Coach Jim, Kuya Gabe, no? Na yung parang patapos po nung Korea nung ano, no? Pati si LA nandun din. Kuya LA po, tama. At si Kuya Gary David, di ba po, nag-init din po ng quarters yun nung... Kazakhstan. Kazakhstan po. Mga idol eh. Si Jeff Chan, steady. Steady po si Kuya Jeff. Si Kuya Japit, si Kuya Junmar, nandun na rin po, Coach. Grabe. Bigating, Coach. Pinaka-idol ko nga lang yung... Pero ngayon, yung ano ngayon, Gilas ngayon, malaki. No? Si Kai. Malalaki ngayon ng mga player. Lalo na po pagbalik po ni Kai. Grabe. Lalo na pag tinuruan mo sila, Coach Del. Lalo na Siko? Grabe rin yung 2013 talaga, Coach Del. Kaya na-inspired din po talaga kami ng Batang Gilas. Nakatulong sa iyo yun, no? Nakatulong po talaga. Pati po sa buong team, Coach Del. Na yun nga po. Yung goosebumps nung nanalo po kayo sa Korea. Umiyak ba kayo nun? Ako medyo naiyak ako sa tuwa. Nag-ano po talaga, talunan po talaga kami nung... Kagulo sa bahay nyo, no? Nung nung na-shoot po lalo ni Kuya Mark, yung pandulo po, yung talagang... Pang safety na. Yung pang tapos na po eh. Pero lamang na kasi nung Coach nila, di ba? Tapos humabol sila. Tapos po, yun na po, kumanana po kayo ni Coach Jimmy. Yung kilikili layup, 3 points, Coach Jimmy. Tapos patapos po si Kuya Mark Pingris. Ang isang crucial doon, yung block ni Gabe. Yung whole possession, Coach. Nag-run ng play. Yung Korea, tapos napalpal, tapos nahawakan po. Grabe yun. Isa sa pinaka best stop ni Gabe yun sa karir niya. Crucial din po si Kuya Gabe talaga, no? Oo, haba. Haba po. Tipin mo shooter, jumam shot, na block niya. Ang hirap yun. Best defender din po si Kuya Gabe, Coach Del. Saka pareho kayo, Coach Del, super humble din po. Ang humble din si Gabe, sobrang humble. Sobrang bait po. Good teammate. Kaya nagtagal yun eh. Parang last year niya na yata ngayon maglalaro eh. Itong conference na parang nagsabi siya eh, no? Salute po kay Kuya Gabe Norwood. Salamat talaga. Ang gagaling nyo. Lalo na, iba kasi yung idol mo, tapos ngayon ikaw na to, living your dream, hindi pa rin nagsisettle. Ano pa ba yung, pag sinabing hindi pa nagsisettle hanggang ngayon sa career mo ngayon, ano pa yung mga improvements na gusto mong ilagay sa game mo? Ako po, gusto ko lang po talaga masabi po na at every level po, nakanalo po ako ng championship. Kasi po ever since grade school po, nanalo po ako, high school, nanalo rin po ako sa college po, sa PBA D-League. Sana po, God willing po, na manalo rin po ako ng PBA championship para po masabi ko sa mga future ko po na anak na nanalo rin po ako sa PBA. Ang ganda. From rain or shine to eh. Naging teammate mo rin si Gabe doon, di ba? Kuya Gabe po. Si Kuya Bo po, malapit po ako kay Kuya Bo. Siyempre, Mike Kamusta naman yung si Mike as an addition to the team? Ang dala nito, energy. Kasi hindi pa rin nawala sa kanya yung offense, kumukuha siya ng mga offensive rebounds, mga putbacks, tapos decision making. Walang bad shot to walang pilit na tira. At the same time, sa defense, nakaka-switch siya. Yun yung isa sa mga gusto ni Coach Cot naglalaro ng depensa. Hindi mo na kailangan utusan. Dumipensa ka dyan. Ito, automatic na Oo.
Pagpasok nito, matik, defense. Meron pa kami mga laro. Down kami ng 12, 15 points, 18 points. Pag pinasok to, nakakahabol kami. Nag-spark ng... Tapos makikita ngayon ng mga first 5 ng mga ibang player. Uy, si Mike Nieto nagtatrabaho ng mabuti. Dapat kami rin. Diba? Totoo yan, ha? Ang ganda. Totoo yan. Walang cooking yan. Ako, napapansin ko talaga yan sa laro. Salamat po. So, hindi yung jersey mo nga pala. Pero yun din po kasi ang ano rin po dito sa Talk and Text simula po nung nalipat po ako. Grabe rin po yun din po sabi ko kay Coach Chot nung exit interview last season po. Na parang whether you're in the first group, second group, third group, reserve po. Para pong grabe po, kaya rin po pala kayo Coach Del nag-champion ng ilang beses. Kasi buo po talaga. Yun nga po yung paulit-ulit kong kwento. Nung kinuha po ako nila Coach Del, siyempre po may kailangan pong ibaba po dun sa reserve, di ba Coach Del? Si Kuya Ping po mismo, Eximiniano. Ulit-ulit ko pong kinuwento. Nagulat po ako kasi siyempre po, as a player, may pride po kayo di ba? Na ayoko bumaba sa si Kuya Ping po mismo. Lumapit po sa akin first day of practice ko po sa Talk and Text. So, niyakap po niya ako agad. Pero nag-meet na po kasi kami ng Coach Del before. Okay. Pero hindi po kami ganun ka-close. Pero niyakap po talaga ako ni Kuya Ping. Sabi niya, Mike, ikaw na muna ano na muna si Kuya Ping mo. At basta gawin mo lahat ng makakaya mo para makatulong sa team. So, parang nabigla po ako na parang grabe po pala yun nga po yung sinabi rin ni Coach Chot sa team. Kung may culture ka po talaga sa team nyo, hindi po pinag-uusapan yan. Lumalabas na lang po talaga. And yun po talaga yung pagiging, yung parang selfless po talaga yung players dito rin sa TNT na parang alam na rin po niya na siya po yung ibababa. Lumapit pa po siya doon sa papalit po. Parang na-touch po ako na parang kung si Kuya Ping nga po na proven champion already, di ba? Ganon. Dapat ako wala, even sila Calvin, sila Kuya RR wala pong kayabang-yabang po. Dapat ako na nangangarap na maging kagaya po nila. Dapat hindi po ako mas malala sa kanila, di ba po? So parang ang bait po, ang saya po yung dito, enjoy po talaga ako. And si Jordan din po kasi bago rin po si Jordan dito. Grabe po yung camaraderie. Nagustuhan din ni Jordan, no? Opo, na parang grabe po para pong nauwi ako sa Ateneo. Na parang ganun din po yung parang i-culture na servanthood. Unahin mo yung kakampi mo bago ikaw. Diba po na parang, yun po, laking pasasalamat ko rin po kay Boss MVP, syempre kay Gov Ricky, kay Boss Jolas na kay Coach Chot na kinuha po nila ako. At syempre si Coach Del, kinuking niya si Coach Chot para kuhanin. Laking pasasalamat ko talaga. Kaya po nung na-invite po talaga ako dito, sa text po, Coach Ranidel de Ocampo wanted you. Yes, kagad po ako. Hindi po ako tumanggi. Yes, sabi ko po, hindi po ako pwedeng tumanggi kay Coach RDO. Thank you. Hindi mo tinanggihan. Gilas jersey ko. Kasado na. Sama mo na yung TNT. Papray mo na lang dito. Anong gusto mo TNT? Yung dati o yung ngayon? Yung dati, Coach Del. Dati, sige. Gusto ko game worn. Game worn? Okay, para talaga may story. Meron pa isa, hindi pa nalalaban. Meron pa ako dun. Pero ang galing. To see your journey, yung mga pinayo sa'yo, yung training mo with Coach Tab, that you apply it. Kasi yung sinasabi ni Ranidel, you know what to do pag pinasok ka sa court. That's the basketball IQ passed on to you by Coach Tab. Yung pag hindi mo pag-settle, and then yung inspiration ng Gilas sa'yo is actually being seen by Coach RDO on court. Shows that marami ka pang ma-achieve. And we can't wait for you to really work hard to get that PBA championship. So thank you Mike. Salamat and last na payo naman, para may bagong payo na siya na anong payo mo kay Mike? Ano lang siguro, tuloy mo lang yung pagiging good teammate. Kasi yung mga good teammate, yan yung mga nagtatagal sa professional level sa PBA. Kagaya ni Gabe Norwood. Ako, isa pang example, yung kuya ko. Kuya yan, si good teammate yan, nakailang championship yan. Pero, nandun lang siya. Baga, hindi mo masabing, pero nakarami siya. Mga good teammate yan, sina Rapi Ribis. Mga good example yan sa pagiging good teammate. So, ituloy mo lang yun, tsaka yung pagiging vocal mo sa bilang player. Ako ba vocal ako Kalbo. Vocal. Okay. Pinatao lang kita. Bigyan mo din ako ng jersey.
Pero again, thank you, Mike. Thank you po sa pag-invite po ulit sa akin. Can't wait to see your many games with TNT. Thank you po. And kung ano pang may turo sa ito ni RDO. Salamat. Surprise ka sa mga pinupost niya mga kalendaryo sa gym. Ayun, salamat. Atin na lang po yun. Atin na lang po. Okay. Thank you. Salamat po. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.